Maayong buntag sa tanan. Amen. Salamat sa atong Ginoo maigsoon ni anagig kita giabot sa ika-23. 23 ka mga katuigan sa atong pagpangalagad sa Ginoo ilalom sa landong sa gahom sa Dios nga mao ang ministry sa upper room. Diin kita nahimugso sa atong mga pagpangalagad sa Ginoo. Og dinhi sa dili pa kita igsoon mamati sa pulong sa Dios. Ako natuo nga kini nga panahon angay kitang masayod sa kaagi sa atong buluhaton sa ministry sa Upper Room Ministry. Ato kaning hisgutan dayon mga igsoon. Ang atong pundasyon pagtukod sa atong gitawag og atong ministry sa Upper Room nagsugod kini ni adtong tuig 81 1981 sa 1981 og kini nagsugod sa usa lamang kagamay nga Bible study one-on-one. One-on-one kini nga pagsugod sa Bible study. Og ang akong gi one-on-one kaniadto pagsugod sa Bible study dili walay lain kun dili si Mrs. Arling Rivera. Ang pinaka maayo og ilado nga pamilya sa Cagayan de Oro kay international director man siya og soroptimis pod ni siya apan siya akong nahibalag sa pag-Bible study. So nagsugod kining atong mga pagpangalagad sa Ginoo diha, no? Og usab mga igsoon atong masabtan nga miabot ang panahon nga nangimbitar kini siya og dunay upat na sila ka tawo nga akong ga Bible studyhan pero ang bana ni Sister Arling Rivera di gihapon ga attend. Nagsugod gyud ko sa usa lang gid ka bukalag sa usa ka balay. Ang mga anak wala gayud ga attend. Samtang ko mag Bible study manan-aw pud og TV ang bana. Sige lang siya, padayon mo din ha kay lahi nga ako. So maigsoon sa laktod nga pagkasulti nag-imbitar gayod si Mrs. Rivera og tulo niya ka mga kauban sa Soroptimis kaning mga auxiliary nga ministries sa Rotary. Og mao ka na maigsoon nga ang mga kababayan na may iyang influensya nadala niya og nagpadayon kami nga upat na sila. Sa diya nga nagpadayon ang mga buluhaton, nakita nako nga mitubo sila sa pulong sa Ginoo. Ang bag-ong ngalan ni ini karon sa panahon pa ni Paul yung Gitcho, gitawag niya ni og cell group, cell grouping. Actually, we back to 1981. So sa 1981, diha na ning cell grouping pero wala na ako ni matagay og ngalan nga cell group ministry. Tungod kay pag-open ako dinhi sa Aguho Drive at banggid anang nailisiyo karon di Cagayan nga General Doctor sa hospital kaniadto na open po nako ang Divisoria og gitawag Natmig Bible Study dinha sa ila sa corner Atiano og sa kaning JR Borja. Og mao kani nga mga ministry nga ato makita nga naa ko'y Bible study dinha. So kada Martes dito ko sa Aguho Drive, ilang Arling Rivera, kada pud Miyerkules dito po ko dayon sa corner Tiano og sa JR Borja kanang Natmig kanang Ruwa. So dinha ang mga youth, mga batan-on ang akong gi-Bible studyan katong nga dagkong tao. Sila si Chito Ramos, si Chingro nga gitawag og Cheng Roa, nga pastor nas GIL, o si Maxi Santos, tag-iya sa Visayan Pharmacy, o doon na pa'y daghan pa nga mga tao nga akong kauban, silang TD, sa Buhi pa to, Roa, o usab daghan pa sila, hangtod nga kani si usa sa mga manager sa assurance sa kanang life, no, kaning si D. Cesar, ako po nang na-appeal o hangtod nga siya ang ni-commit nga magpabautismo. Tungod sa kadugay na igsoon sa akong pagministeryo, na open na sab nako ang RER, si Attorney Yap.
dito nagsugod na po ko sa RER o dayon katulon ako mag Bible study sa usa ka semana. Muna gitawag nako karon sa bag-ong ngalan cell group ministry. Pero kini nga ministry soon wala na ako gi-acknowledge nga cell grouping. Ako nga nagkontak lang gid ko kanila og naggilain ko sila do na sila'y autonomous nga matupapang gobyerno nga ang sa RER sila'y magbuot, ang sa Nutmeg sila po'y magbuot, ang sa kuan po dinhi sa Ago Drive sila gyapon magbuot. So kinsa ang ga-attend din na maogi magbuot sila ang tag-iyag yun silbi sa pagdumala. So mao kana ang cell group ministry. Nga ambot pasabot nga doon na sila kaugalingong otoridad pagdumala o pagplano. So kung mag-cell group gani ta dili na sila part sa church, separate gina siya sa akong pagpamaagi kaniadto. It is not a part of the church no nga gitawag integrated. Nga mga to pa mga na-disintegrate lang sila pero they are member of a certain church. No. Ang cell group ministry is not acknowledging membership to any established church. They are having doon na ilang kaugalingon nga pagdumala. Maigsoon tungod ni ini nga gibuhat sa Ginoo, nakita na ako igsoon nga nagsugod dayon ang praise and worship sa ilang sister Arling Rivera diya sa Ago Drive. Kay ang matag cell nako nga giopinan kaniadto nga mga Bible study, nag-ingon man pastor, can we gather once a week para magsimpatas Ginoo? So mo na to nga time igsoon nga nagpili mig dapit, so nagkaila din sila, nagtagbo na sila, uy, kaila man day tadaan, kamo day dito nga side. But they never know each other niya atong panahon nga Bible study pa ko. So epektibo kaayo kaning cell group ministry kon dili mo sila i-link sa church. Now another thing ako nakita igsoon nga sila'y nag-desire nga mag-praise and worship. Niya ato nga time nakita nako nga si Brother Lando diya trabaho sa kaning Abisamis family, naagid ga trabaho sa ilang Arling Rivera. So ni join sa blind siya. Dunay panahon igsoon nga nakita nako nga ni daghan nami hangtod nga nag-open mi og prayer meeting. Moto ang Tibuli nga gitawag kani ato igsoon nga restaurant man na siya kanang atbang sa Rizal monument din kanang naa sa Divisoria. Dito mi sa upper room, moto dito nagsugod ang ngalan nga upper room. Kay ika third floor man. So dito nagsugod og hangtod nga daghan nga save dito nga dito na to dapita nangahimo gayud sila nga mga pastor nga karon gi-spread out sila sa Ginoo og na-fulfill lang ang akong gisulti ni Pastor Mars Garcia nga kaniadto di pa na siya pastor usa ka negosyante sa diya sa bookstore niya kaniadto nga nag-iyon ko nga sa diya nga doon na kami meeting sa mga pastor sa Copa o sa Cuema. Nagka-diferensya gamay ang mga pastors tungod sa mga members nga gusto nila nga dito ra gayon abugon ang mga membro kung musimba sa ilang simbahan kinahanglan respetuhan ang mga pastor nga mao'y tag-iyaan nga membro. Motong nakasulti din ko nga kung ako dunay membro maigsoon ayaw ginyog abuga kung musimba sa inyong simbahan. Ako ray mo ingon ninyo ana. Dili ko gusto nga inyong abugon kay karnero na sila sa Dios. Gigamit lang ako sa Ginoo. Siya pastor, dili man kay ang ato do naman ta unity dire. So ni atong panahon igsoon na fulfill ang akong pulong kay daghan sa atong mga kaigsuonan karon nga nagministry na nga tuan nag-spread sa Ginoo sa makasimbahanan in fulfillment of what I promised to them. Kung ako padaghanon sa Ginoo, akong itugot ang pinaagi sa grasya sa Ginoo nga ang akong mga miyembro nga magamit para sa ministry, magamit ninyo og muana sa simbahan, ay lang gid sila abuga, ayaw sila unsaa, ayaw sila samare, ayaw sila pasipad-e. Kay ako dili gayud muingon ninyo nga abugon kay ibalik sa akong simbahan. Gusto ko masabtan ninyo nga kung kamo nabalaka sa convert, daghan taos kagayan di oro nga angay maluwas. O kung mga luwas sila, pinaagi sa akong ministry, i-distribute sila sa Ginoo sa inyong mga kasimbahanan. Ato pakpakan ang atong Ginoo. Praise God. Mao na akong gisulti in front of many pastors. Daghan pastor ni atong panahon na igsoon, nakadungog. So, ko pray kamo nga ma-convert sila. Kay mo abot ang panahon nga ang inyong mga miyembro, kanang mga simbahan nga wala pa'y miyembro, puno na sa Ginoo. Kung dili ka mo makawali o evangelism ana, ako ang gamitos Ginoo aron mo abot ang panahon nga sila mo balhin kaninyo o kana fulfillment kana siya sa akong commitment nga ang akong pagpinisteryo para gayud sa gingarian sa Dios o ang tanang mga simbahanan mabenefited sila niini. So mo itong panahon na igsoon nga midaghan hangtod nga daghan na ato sa
dito ta sa nagbalin-balin na ta tungod sa kadagan na nato. O dayon, ika-8 nato nga balhin igsoon, miabot na kita diri. This is our 9th. Ika-siyam nato kini nga pagbalhin. Sa sigitang suroy-suroy, gitawag ko to wilderness. Suroy-suroy nato. Niya pamanggani si Brother Rumi, si Sister Lilian, niya ato maigsoon, si Pastor Matt, na salamat sa Ginoo nga niagid kamo. Mao kani silang lintunganay nga mga witness og ebidensya nga pirti namong lakaw-lakaw sunod-sunod din taon ni sila. O ang ilang faithfulness gi-reward gid sa Ginoo. Ato pakpakan ng atong Dios. Hallelujah. Muning pagkabuutan o pagkamaayos Ginoo igsoon. Basta kay ang atong ministry para gayud sa iyang gingarian. Daghan gayud mapanalanginan. Si Sister Gangging ni kining atong mga lintunganay nga mga igsoon. Kini sunod-sunod lang gid sila. Usahay mawala sila kay inigbalhin nato. Sa ako nag-iyon ikasiyam na ni. Inigbalhin nato misla asa naman si pastor. Si Brother Tirso ba ilang tawag sa ako gayod. Kay very close man ko sa ilang kasing-kasing God. Munang Brother Tirso gid isla mo yung pastor. Brother Tirso. Mao gina ang ilang tinawagan na sa ako. So gibati nako nga murag pinaagi sa ilang tingog ang tingog sa Dios. Ako mabati nga gigugma gid ako sa Ginoo. Kay kini nga mga tawhana dili gid muhunong pagsunod-sunod. Mo nang daghan mga pastor nag-ingon nga usa ba ning si Pastor Dapog nga bisag asa mo balhin sundon magisi ang membro. Unya di ra bagid ang iyang membro mo isugot nga pasimbahon na mo rin okay ra kuno mo simpa pero mangita gyud kang Pastor Dapog. Unsa ba kay gipakaon ni Pastor Dapog ani? Awa may lain kung gipakaon pulong ra magid sa Ginoo nga way sagol. Pulong sa Ginoo nga pure. Makahatag gid kanila og kalig-on. Muna maigsoon nga karong panahon na sa sige natong suroy, miabot na kita dinhi karon og mao kani ang atong selebrasyon nga nagpasabot kinigsoon nga ang nakapadaghan ni ining atong ministry mao ang atong mintras. Ang atong mintras niini mao ang evangelism. Busa ako mong pasabton igsoon, ang atong mga simbahan kinahanglan di muhunong pagwali, pag-evangelize. Kay mao kana ang sikreto pagpadaghan. Dili nga mapuno ang atong simbahan, nga mudaghan ang makabig sa tiilan sa Ginoo. Og unya, daghan na unya ang mangita sa Dios, di kay kitara. Og tungod ni igsoon, ipadayon tagid ang atong ministry sa evangelism. Si Brother Rumi, kana gigamit sa Ginoo. Og kanunay gina magdala-dala gayud sa iyang video og katong iyang ministry nga sa film. Og akong nakita nga gigamit sa maay sa Ginoo because of our nature sa atong mentras ang pag-evangelize. Muna nga nangabata kini sila. Ang atong mga pastor maayo na muwali, di na ganahan magpabilin diri kay di man sila kawali kay ni aman ko. Gawas uwa na ko kay muwali gina sila. Pero maigsoon tungod niini gihatagan gid sa Ginoo dapit nga makawali sila. Ato pagpakan ng Ginoo. This is a result of a strong influence of leadership nga kaning mga tao nga nakabig sa atong ministry, mga magwawali, dili sila miyembro nga ordinaryo. To God be the glory. Og ako kining ipasabot kanato ang tanan igsoon. Nga karon nga giabot ta ika-23 na ibalo mo unsa kaning 23 ka tuig. Sa akong kabahin igsoon pasabton ko kamo. Bag-edad sa mga Israelita og 22 ka tuig ang iyang edad sa kada batan-on. Kuhaon na sila pagkasundalo aron pagubaton na sila. Mao kana ang balaod sa Israel. So karon kun ang balaod sa Dios kay Israelita man punta nga espiritual og Israelita man punta nga diin nakabig kita sa gikabig sa Ginoo nga mga tao. Sila man ang pundasyon sa atong kaluwasan og sila usab ang angay tagaan o nga gihatag karon kanato. So unsay dealing sa Ginoo sa mga Israel, mo po ang dealing kanato, nagparsabot kini nga gikan ni atong 22 nato nga selebrasyon. This is now our 1 year nga ang atong ministry doon na nay bugno sa kinabuhi, naay gubat. Dili ka mudako, di ka mudato, kung dili ka makigbugno. Mao kana ang batasan ug kinaiya nga gihatag sa Dios sa Israel. They will only increase in number and grow if they are in an area of a spiritual conflict and they are ready to fight in order to increase their riches. Mao kani igsoon ang ako nasabtan nga aron maangko nila ang bahandi nga gisaad sa Dios kanila nga gipuy-an na daan sa mga taong wala sa ari. Ako mong suginlan, daghan mga taong nagpuyo sa bahandi karon nga ilang gipuy-an nga wala sa aris Ginoo. Apan gusto sa Dios nga kitay makaangkon kay kitay gisaaran ang atong masabtan nga igsoon mao nga ipabugno kita sa Ginoo. Mao kanang sikreto pagpadako sa luti
bisan pa sa yuta sa mga Israelita ni atong panahon igsoon sa 1914 nga sa diyan 1914 pagdeklarar sa ilang independence nga na-disperse sila, nga nawala ang ilang luti, ang ilang yuta sa Israel. Pagbalik nila ni gamay lang kayo nga area ang ilang naangkon, pero midako kadto nga area sa diha nakigbugno sila, og hangtod nga daghan na ang nakigbargaining kanila, muapil ang United Nation parang mawala ang konflikto, iuli ang porsyon, maigsoon, pero actually they got it by war, by declaring war against the enemy. Maigsoon, kung di na makigbugno sa yawa, di na to awayon ang mga pagsulay, di na to bugnoon ang temptasyon. Ako mong pasabton, di gyud ka madato, di gyud ka ma-enrich sa Ginoo. Kinahanglan pala paruntang atong ministry, kinahanglan ready ta kanunay. Let us be a warrior for God. Atong bantayan nga si David, nahimong dako ang iyang gingarian because he is a man of war. Manggugubat siya, na-disqualified siya pagtukod sa templo because of bloody hands. Bahalag ma-disqualified, basta kay makita nato, muabanti ang gingarian sa atong Ginoo. Amen! Hallelujah! Dili lang ta ma-disqualified pagbugno sa yawa, padayon ng atong kadaugan, ug this is for the good of the kingdom of God. But this time, the temple is now being prepared. Giandam na. O doon na nakita'y lain nga nag-andam sa templo. Dili na si David, kundi ang Holy Spirit na. So you are now the temple of the Holy Spirit. Kita na karon ang templo sa balaang Espiritu. At the same time, we have the kingdom of God to use it to fight against the enemy, to advance the church. Apan ang importante karon kanato igsoon nga niata karon og mag-celebrate kita ang akong pag-agni kaninyo, pagkalipay kamo, kami abot kita sa kaupnganan nga gitagal sa Dios nga gamiton ta sa Ginoo, i-arm kita niya, sangkapon kita niya sa mga inigiban, sa armadura sa Dios nga naa sa Episo kapitulo 6 versikulo 12 ngadto sa 14 o 17 nga ato makita igsoon nga isulob na nato ang armadura sa Dios. This is about time for us that our church, the Apiro ministry, will be clothed with the armor of God. So akong isulti kaninyo, be ready and continue to pray, for the last weapon God given to us is praying all prayers with all supplication. Kinahanglan pagkamainampuon, mao nga ako i-declare karon sa atong mga igsoon nga after this celebration, kinahanglan magmainampuon na kita, kay mao kana ang pinakanindot nga hinagiban batok sa atong kaaway nga ang mga pag-ampo magpabilin gayod diha sa atong simbahan o sa atong mga kinabuhi. Salamat sa Dios o karong adlaw igsoon magpadayon kita sa atong mensahe. Dili na nako nihatag kay ako man ang nakahatag niini karon sa atong historical background. Pero nag-ampo ako sa Ginoo nga karong mga oras sa igsoon, napakoy time nga makawali ako sa pulong sa Ginoo. Ano magbaka ng atong Dios? Amen. Hallelujah. So kung doon ako'y mga kaigsuunan nga wa na ako masangpit din nga kauban ka nato kaniadto nga naka-attend karon, doon ako gipang-imbitar pero wala gid sila nakaanhi. But I believe nga kadto hinung wala imbitahan ako nga sama kang Pastor Matt wa na ako makontak kini pero nakaabot nalipay kaay ko maigsoon. So doon ay mga kuan si Brother Rumi, Sister Lilian. Oh, wala na ko ni makontak kay wala na ko yung cell number nila. Pero God sent them here. Atong kalipay nga ang Ginoo gyud mao'y maghatod kanato kay mao kana ang iyang plano programa na ay panalangin nga naghulat para sa atong mga igsoon ug atong i-share karon sa atong mga kongregasyon. So ang tanan nato mga kaigsuonan, gi-welcome nako ang tanan nato mga igsoon sa atong satellite churches, atong mga kasimbahanan nga taglayo o akong gikalipay o gipanghimamat kamo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Welcome to our 23rd anniversary celebration of our church. Ato pakpakan ang Dios pag-usab mga igsoon. God bless. Today we are going to hear the word of God. Naata karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug ang atong tema niya makita sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Ato lang i-quote kining last phrase. Ang katapusan nga statement nga gisulti sa pulong sa Ginoo diha sa kapitulo 20 versikulo 20 sa sinulat sa 2 Chronicles. Dini ang last phrase nagaingon, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets,
socially prosper. Manindo kita igsoon ug adto ta sa atong mga pag-ampo. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Kanimo amahan nga langit nun, among gikalipay ang adlaw sa kasaulugan sa ika-23 nga katuigan. Diin Ginoo, sukad na himugso kani nga simbahan, daghan ang nangataw sa imong gingharian. Nagpasalamat kami Ginoo nga ikaw ang Dios nga nagsustento sa mga katuigan nga milabay. Og nakita og napamatud-an niining adlaw nga miabot kami sa ika-23 namong kasaulugan. Gikalipay sab namo Lord nga gipadala nimo Ginoo ang uban sa among makaigsuonan nga sa unang mga panahon kauban sa imong alagad ug sila puno sa imong gahom, presensya ug sa imong zelos nga diin anaagid kanila ang kadasig kainit ug ang kalayo sa espiritu nga diin nagamit og maayo alang sa buluhaton ug karon gipakaylap na sa ubang dapit dinis Cagayan de Oro. Pinaagi sa imong pamaagi Ginoo. Busa giampo nako Lord nga katong ni karon nga ako makaigsunan imo silang hatagan sa pinasahi nga panalangin ug kalipay nga karong panahona wala gayud na pakyas ang ilang paghandom nga sila makapasilong ug magpailalom sa buluhaton diin sila imong gi-raise up aron sila magamit sa dagkong butang ug nga ipadayag nimo ang imong himaya sa ilang kinabuhi. Giampo sab nako kini nga simbahan sa Aperu Ministry, ang among mga kasimbahanan daughter churches nga ikaw ang Dios magpanalangin sa among mga pastor nga na-raise up nga ani karon ug ang tanan namong mga ministries. Ginoo, ikaw ang Dios nga dili gayud mawala ang imong plano tuyo ug tinguha nga sa magadako ug magatubo kami magapananga usab ug ang among sanga magadala og daghang bunga ug kini mao ang kahulugan sa imong pagpauswag sa buluhaton. Giampo nako Ginoo kun unsa katas-on ug unsa gilapdon ang mga sanga ug ang dahon niini mupasilong didto ang daghan nga mga katawhan diin naghandom nga makabaton sila og landong sa presensya sa Dios. Giampo sab nako Ginoo nga panlanginan nimo ang among pagpaminaw sa imong pulong karon. Abliha mo kasing-kasing ang tanan nga ni adini sa among mga kasimbahanan. Ginoo, ikaw ang Dios nga magahatag kanila og kalipay nga sa ilang pagpaminaw masabtan nila kini og akong gibadlong ang yawa sa ngalan ni Jesus nga muhawa aron dili masampungan ilang igdulungog in Jesus name ug ang kasing-kasing nila bakante aron ilang mabati gayud ang imong mensahe. Ginoo, pagkuruga ang among mga kalag espiritu, ang among lawas sa imong gahom. Magapuyo ikaw ning dapita nga samtang magatunob kami nining dapit nga among gitumban ilalom nining balay alampuanan. Ang imong presensya mao'y makahatag kanamo kainit kadasig sa pagpaminaw kanimo kanunay ug masabtan namo ang imong mensahe. Walay usa ka lusok sa pulong nga makawat ug ma-devour matuka sa yawa tungod kay ikaw ang Dios nga magpanalangin karon sa tanan. Ginoo, dihog ang imong alagad sa dihog nga magdala og mga kaayuhan, panalangin ug bisan pa kausaban ug ang paminsar sa tanan makaabot sa imong hunahuna ug sab sila makasabot sa hunahuna pinaagi sa imong alagad. Giampo sab nako Ginoo nga imo karon kami usahon ug ang yawa wa nay gahom ug ang impyerno imong takpan ug ang iyang ganghaan imong serhan aron walay makasulod og gawas samtang kami ani-aning dapita Ginoo sa balay alampuanan nga gawas no na nga si Kristo ang among Ginoo mao gayud ang among pultahan. Diin kami makakaplag og masibsib og mga lunhaw nga mga kalanon o God, o sibsibanan. Salamat o Dios, o karon dugangan sa imong panalangin sa tanan nga niya karon katong mga kapuy, liguna sila, katong mga katulgon, pukawa sila, o katong tanang nga naghago, gantihi sila, o bagong kusog. Himua nga karong adlaw, dako ang among kalipay selebrasyon, pagpasalamat, tungod kay karon, among gideklarar nga ika-23 katuigan, doon na kay bagong tawag, bagong kasinatian, bagong plano nga buhaton nimo pinaagi sa imong iglesia dinhi sa Aperum sa Cagayan de Oro ug ang tanang himaya itugyan namo pasalamatan kaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato bakbakan ang atong Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Balik ta panglingkod mga igsoon. Niata karon sa atong mensahe. Ang atong gisgutan ganina, believe in the Lord
your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Ang atong topic igsoon regarding prosperity, ang pagpauswag. O ato ni hatagag uluhan, believe God and His prophets, so shall ye prosper. Tuoy ang Dios ug ang iyang alagad, ug kamo magmauswagon pagkanindot kaigsoon. The prosperity of the believer, the key of the prosperity of the believer is the word believe. Ang Yahweh sa pagpauswag sa mga magtotoo, dili ang imong kusog, dili ang imong investment, dili ang imong kapital. If you want to prosper, do not think that you need a capital investment in order to prosper. The Word of God is very clear. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, believe God and ye shall be established, believe His prophets and ye shall prosper. The word believe is the key to prosperity. Atong tan-aw igsoon nga kita karon nga niya dinhi, we are all believers. Amen. So nagpasabot nga kung kita mga magtotoo, siguradong kitang magmauswagon. Amen. Kayab-kayab ang imong kamot nga to sa Ginoo og isipa nga karon nakita sa Dios og samtang kagakayab-kayab ang Dios mo pauswag sa imong kinabuhi. Amen. Kanin dahon igsoon nga galihok, pasabot nga buhi. Pero kining dahon nga bisag unsaon paghangin, di gid mo lihok. Wa gini kinabuhi. Og kon mulihok man na tagak diretso. Nganuman kay laya na ang pungango. Nagpasabot nga kita nga mukayab-kayab sa atong kamot ngadto sa Ginoo, pauswagon kita. Mao ni mga signs sa prosperity. Their leaves shall not wither. Ang ilang mga dahon dili malaya. Amen. So atong isgutan kinigsoon, the belief of the believer can move the hands of God. Ang pagtuo sa usa ka magtutuo makapalihok sa kamot sa Dios. Atong tan-awon igsoon ang inyong pagtuo sa Ginoo. You cannot believe God unless you are a believer. And I found out that the Bible says that the devil finds his way sa atong kinabuhi nga makabaton siya access to cause unbelief sa imo so that God cannot work for your life. Ang Biblia nag-ingon nga ang yawa ga create og mga pagduda nga iyang ihatag sa imong kinabuhi aron dili mo mapalihok ang kamot sa Ginoo unya dili ka muuswag. Gusto sa Dios nga ang imong pagtuo kaniya maoy makapauswag kanimo. Nagaingon ang Biblia og kinahanglan ang imong pagtuo dili lamang nga ikaw nagtuo sa Dios kay daghan mang Kristiyan karon nagtuo gid sa Dios. Apan ang pagtuo nga adunay kalabutan sa alagad sa Ginoo. Naingon ang Biblia, believe God and His prophets and you shall prosper. Maigsoon, the devil is working hard to destroy the reputation of the ministers today in order for you to suffer what? Poverty, because you will not prosper. Og kanang hinungdan igsoon nga gusto sa yawa nga di ka makamuuswag og ang iyang paagi di man niya mabutangan og mansa ang Ginoo, di ba? Mobilib man gyud kasagad. Bisag unsaon sa yawa ang Ginoo, di gid niya madaot ang Dios, pero sayon niya daoton ang alagad sa Ginoo. So, therefore, mo resort siya ngadto sa alagad sa Dios. Para nga He can limit your blessing. He can limit your enrichment sa imong kinabuhi. So atong bantayan kini igsoon nga dili gid mawala kini nga mga plano sa Ginoo. Kinahanglan mo direkta kita nga naagi kitay usa ka alagad sa Dios nga atong gituohan nga gamiton sa Ginoo aron kita muuswag. Pero ato kanang hisgutan karon mga igsoon. Dayon ato nasabtan nga dunay mga butang nga giingon sa Biblia nga ang alagad sa Dios sama kang Kristo nga muagi siya sa pagkaunsa. Maagi siya sa atong Ginoo nga siya ang iyang mga kalihukan pinadala siya sa Ginoo. He was sent forth by God. This is the very reason why Jesus said, nagaingon siya nga amahan ko, mutuo sila nga ikaw mao ang matuod nga Dios ug kang Jesus nga imong gipadala. So, dunay mga pulong igsoon nga bantayan nato that they may believe that you are true God, nga ikaw ang tinuod nga Dios,
Naana sa Juan 17, di ba? Ngayon siya nga, this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ. And Jesus Christ. So doon ay nagtuo sa Dios lang, pero wa gatuo kang Kristo. Bantayan ninyo ni, na ay mga tao gatuog Dios, pero dili mo tuo kang Jesus. Na bantayan na nato na. Na iyon ang Biblia, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Giin imong gipadala. So this is the secret. Karon nga ang atong pagsalig sa mga alagad sa Ginoo, siguro tao sa kung pinadala bagid kini siya. Pinadala bagid siya sa Ginoo o gikan bagid pud siya sa Ginoo. Now kini mo ang mga ministries nga atong kita na, because we are looking for what? Prosperity. Nagkinahanglan kita og pagpauswag sa atong kinabuhi. The enrichment, both spiritual, financial, and also physically, ma-enjoy nato kini nga enrichment, but through the man of God whom God sent forth. So atong batayan kinigsoon kay daghan na karon nga mga katawhan nga nagawali o nagpadala sila sa ilang mensahe apan dili sila pinadala sa Ginoo. Why? Because they are trying to change the truth into a lie. Ilang gitudlo ang mga bakak na og atong bantayan igsoon, this will not cause us prosperity. Atong bantayanan ni maigsoon. So mao kada karon giingon ako nga dili tanan apan naa kitay makita karon din igsoon. Dayon nagayon ang pulong sa Ginoo, as my Father sent me, so send I you. John 20 verse 21. Diya sa Juan 20 versikulo 21. Maitod pa ni Jesus iyang gikonfirmahan. Nga mato pa niya din og si Jesus misulti kaniya nga nag-ingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Ingon nga akong amahan nagpadala kanako, ipadala ko usab kamo. Praise God for that. So God will always have people as a sent one. Iyang ipadala. So do not think nga tanan na lang mga alagad sa Ginoo dili tinuod. Naagi tinuod nga mga tao nga ang conviction sa Ginoo sa ilang kinabuhi gikan pa kaniadto nga wa pa sila kagawasan, hangtod karon gawas nun sila. Ila ginang tumanon og ila kanang sundon og ila gi-observe sa ilang kinabuhi. They're looking for an opportunity that complete freedom will be released or will be given to them as a sign of a perfect liberty nga sila doon na nay kagawasan para pagpangalagad sa Ginoo. So niini nga paagi igsoon ato na karon masabtan kung unsa nga mga butang ang naa sa atong Ginoong Hesus. O usab, how will we determine that these prophets or God's servant deserve your trust for your prosperity? Dunay usa ka butang una nga akong gusto nga punto igsoon dadon kaninyo. Ang unang butang akong gustong tawag, akong ihatag kaninyo, mao nga gitawag sa Dios ang maong tao nga gitawag og chosen vessel. Kung ang usa ka tao tawgon sa Dios nga you are a chosen vessel, then he will be what? A vessel of prosperity. Bantayan nato igsoon. Because prosperity will not just come directly to you. There must be a channeling. Na isaktong channel. And who was the man? God called him a chosen vessel. It was what? In the book of Acts chapter 9. Mao si San Pablo. Atong tan-aw maigsoon. Ang pulong sa Dios nagiisgutan sa versikulo sa chapter 9 sa Acts verse 15. Kini mao'y giingon sa pulong sa Dios. But the Lord said unto him, unto Ananias, go thy way, Ananias, for he, Paul or Saul, is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Atong tan-awon igsoon, unsa ang pagkapinili nga panudlanan nga mao si si San Pablo o si Saulo. Una, ingon ang Ginoo, adtoi dunay alagad sa Dios nga nagdeklarar o gisultian ang maong tao nga ikaw gamiton sa Dios. Nabatayan niyo Nixon. Si Ananias miadto kang Pablo ug miingon siya, Saulo, gipadala ako sa Dios aron sultian ka, nga gipili ka, pagdala sa iyang ngalan. Ingon nga panudlanan,
aron ikaw magpasan sa kasakitan og kani akong buhaton. Ani ako pag-ampo kanimo aron makadawat ka sa unang milagro sa imong kinabuhi. Nga kaniadto makakita ka apan gibutahan ka sa Ginoo para nga aron ang sunod nimong pagkakita dili na ang tawhanon nga tinan-awan kun dili espirituhanon nga tinan-awan. So, doon na tayo makita nga ang pinili sa Ginoo, doon na spiritual eyes, nga ang iyang pagtanaw nimo, dili nga kinsa ikaw, kundi ang iyang pagtanaw nimo sa mata sa atong Ginoo, because He received that miracle sight. Ang mata nakakita na sa usa ka milagroso nga pamaagi, and it was a miracle blindness that came to him. Kay di man siya butangan na tao, apan nabutas siya sa pagkakita niya sa kahayag sa Ginoo. It was a miracle blindness, and God gave him a balanced miracle, a balanced work experience of God in his life, that he was also having a miracle sight. Atong bakpakan ng atong Ginoo. Amen. Kinahanglan igsuon atong siguroon nga ang alagad sa Dios nga atong masaligan, nga mapauswag sa atong kinabuhi, nga dunay prosperity sa imong gibuhat, nga imong pagtuo kaniya o ang imong gihatag kaniya, kinahanglan he must be a recipient of the miracle of God. Balance. Daghan karong gatudlo nga walay mga milagros kinabuhi. Ayaw mong tuo na, dili ko moingon nga sayop ka mo kumutuo, di po ko moingon nga di mo sayop, pero ako lang moingon ninyo, basta pinaagi sa atong gitudlo karong kaninyo, if he is not a miracle a believer, and he is not also experiencing a touch of God of his eyes, then he could have no spiritual intelligence coming from God, because the eye speaks of intelligence. Ang mata naghisgot kinig kahibalo. Bantayan nato ni mga igsoon. Bantayanan nato ni sa atong kinabuhi. Daghan na karong gawali sa TV, daghan na karong gawali nga makigdebate pagani. O igsoon, if these people have never experienced the miracle of God, they are not a chosen vessel to release your blessing intended for your body, soul, and spirit. Ato bakpakan ang Ginoo pag-usa. Amen. Let us be clear. Let us black and white. Karon sa atong decision sa kinabuhig son, I want you to know that there is always a chosen of God as a vessel to become a channel of blessing for your prosperity. We want prosperity because this is the promise of God. Ako sa nasabtan makaigsunan nga ang chosen vessel, according to the Bible, not all vessels are pleasing before God. Gusto mo may balo? Dili ang tanan. Sa Jeremiah 22 verse 28, sa panahon ni Jehoiakim, before the captivity, the full captivity or the complete exile of Judah to Babylon, kay gipandalaman ang mga Huda dito sa Babylonia, ang mga Hudiyo, tungod sa ilang sala. Pero sa wa pa makumplito ang ilang pagka-exile. Ngayon ang Biblia nga si Kunaya, mao ang usa sa mga anak ni Jehoiakim, nga nakasala sa tubangan sa Dios ug bisupak siya sa mga propesiya sa Ginoo, pinaagi sa alagad sa Dios nga si Jeremiah. Ningon ang pulong sa Ginoo nga nakasala pa siya kay gisunog pa ganyang scroll ug dunay mga butang nga panghitabo ni atong panahon before sa exile. Ningon ang Ginoo sa wa pa ma-exile si Kunaya, ningon ang Ginoo, this is a vessel where God has no pleasure in him. Panudlanan siya, pero wala gikaymuti sa Ginoo kini nga panudlanan. Mga igsoon, na ay panahon nga ang mga pastor, mga alagad sa Dios, wala masayod igsoon sa unsa nga mga bahin sa kakulangon sa among mga kinabuhi nga mawala ang kahimuot sa Ginoo. Og ako nagtuo sa Biblia si Ginoong Hesus mao'y maayong sundon. You know what the Bible says in the book of John? Nagayon na pulong sa Ginoo. Mahitungod kini sa atong Ginoong Hesus. Unsay giingon niya sa 29, Juan 8:29. Nagaingon si Jesus, siya nga nagpadala kanako, kauban kanako, nga mao ang akong amahan. Wala gayud ako niya biyae bisan makausa. Tungod kay ang tanan nga akong gibuhat ko para mahimuot siya kanako. Igsoon, the only way that the servant of God is sure that he will become a channel of blessing, he will always do and determined to do it
the thing that pleases God. Ako maigsoon, dili ta makapahimuot sa Dios sa atong kinaiya. Usay sa atong sinultian, di ta kapahimuot kay di man ta kabantay nga makasulti tag butang, makasamad sa hunahuna o kasing-kasing sa atong maigsoon. Dili ta makabuhat og butang nga himpit gayud nga walay ikasaway. Daghan mga butang nga limitado kaay kita sa pagdetermine kung gani sakto ba og dili. Pero usa ka butang gisulti ni Ginoong Hesus nga ang iyang gitinguha sa iyang kaugalingon, ang pagbuhat sa mga butang makapahimuot sa iyang amahan. So ang tao nga makabuhat sa butang nga makapahimuot sa Dios, katong tao nga nagabasa sa pulong sa Ginoo ug unsa ang plano o kabubuton sa Dios ato bakbakan ang Ginoo. You must be a reader and a believer of the Word of God in order for you to be sure that you're doing exactly the thing that pleases Him. Og maigsoon mo kani ang atong makita nga si Pablo is a vessel, a chosen vessel. Then another thing maigsoon nga ato nasabtan si Kunaya was not a vessel unto pleasure. But here, ako nakita why Paul, nganong si Pablo gipili man nga gitawag og panudlanan. Una nga butang igsoon, giingon sa Biblia, siya mao ang magdaladala sa ngalan sa atong Ginoo. Now, this speaks about a vessel in the house of God for honor. Naibalo igsoon, tanang tao makadungog sa ngalan ni Jesus, muriyokbo gyud. They are honoring God. And you must be a bearer of His name. Hinahanglan ikaw ginagadala sa ngalan sa Ginoo. Because you can see that yourself is a vessel unto honor, not because you deserve honor, but it is because of Jesus. Nakita niyo ang giingon sa Biblia sa Acts 19? Nga nagingon ang mga anak sa Seva, anak ni Seva, o nga anak sa kaparian siya, sa ngalan ni Jesus, gibadlong niya itong yawa, sa ngalan ni Jesus, nga giwali ni San Pablo, pahawa Satanas, usay sultin Satanas, si Jesus, nakaila ako, si Pablo, nakaila gyapon ko, tanaw, giunuran ni si Pablo, kay apil man si Pablo, pero kamo, wa ako kaila ninyo, gisoklan sila sa yawa, ibis ang yawa mudagan, sila hinoy nanagan. Nga naman, there was no respect of the enemy towards them because they were not a vessel, chosen vessel unto honor. Maigsoon, basta gingon gid ang pulong sa Ginoo, give honor to whom honor is due. Kasabot mo anigsoon? Ihatag ang pagpasidungog kaniya nga ang kadungganan angayan. Naagitaw igsoon, and it is a great sin before God if you will not give that honor to whom honor is due. Maigsoon, ako yun, gahuna-huna ko nga Lord, tabangi ko. Makaibalo ako kinsa ang mga tao nga angay na akong pasidunggan. Tabangi ko. Dili ang imong bation mo, imong sundon, kundi ang gisulti sa Ginoo. Bahalag lahi imong gibati, buhata lang ang gisulti sa Ginoo. Amen ba, maigsoon? Amen! Muka na ang paghatag kalipay sa Dios. You are pleasing God. Muka ni importante sa atong kinabuhi. It's not our feeling. It is the Word of God. Ihatag yun ninyo. Kung lain ang imong gibati, kay naakay nakita sa iya nga wa kamo angay. Pero angayan gid nimo siyang pasidunggan. Buhata ang gisulti sa Ginoo. Just do the things, the words of God. Just obey Him. Another thing is, a servant of God who is honoring his wife as a weaker vessel. Vessel, bigat, vessel. Ang usa ka tinuod nga panudlanan, ang iyang asawa, muliwat niya. Amen ba? Weaker vessel pero liwat na nimo. Muna ingon ang Biblia nga ang mga pag-ampo sa mga bana nga nagtahod og ilang giupasidunggan ang ilang mga asawa, dako kay kahimuan ang Dios magatubag sa ilang pag-ampo. They are vessel unto yourself, like you. So mo kani si Pablo igsoon, he is now influencing his family. He wanted everybody to know nga kinahanglan we have a strong influence to our wives. It is not a word of command that our wife will obey us. It is our influence to them because they can see in our lives nga we are really servant of God. And God also will tell you, and they will honor, the wife will honor you because every time your wife maminaw sa imong pag-ampo, then afterwards, God answer your prayer. Muingon na siya, kuy delikado ni akong bana. Ngayon, talawag mag-ampo.
Gatubagon sa Dios sa inyong pagampo, delikado ko ani. Pero magampo unya way tubag siya, ay salamat. Salamat. Kay bisag awayon ko ni, wa ko'y kabalak-an. Nganuman, wa man gitubag ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Total pariyaman mi. Kumaigsoon. Kinahanglan gyud ang mga bana kung gusto niyong ipataas ang inyo gayong posisyon ug ang inyong high, ang inyong steam sa inyong mga pamilya. Kinahanglan they can see in your life that God answers your prayer. Ato pakpakan ang Ginoo. And that is a good sign nga kung ang mga bana tubagon ang ilang pag-ampo, bisag di sila gatiyong silang mga asawa, basta tubagon lang pag-ampo, understood na nga ilang ipasidunggan o giunuran, girespetuhan nila ang ilang mga asawa. Amen? Yeah. You don't need to hear from you or the wife, kinahanglan dili ang asawa, maminaw nga, imo ba kung gipasidunggan, dili na kinahanglan ipangutana. Tanawa na lang, kung gitubagan inyang pag-ampo, gipasidunggan gyud ka. Amen? Busa, malipay na lang ka, inigtubag sa pag-ampo, praise God, dili kay gitubag, kundi iyagid kong pasidunggan, iyagid kong gitahod, girespetuhan na iyagid ko niya. Nindot kayo na igsoon. So, mo kani ang ato masabtan igsoon as a vessel unto a servant who honor his wife as a weaker vessel. Another sign nga makita nimo igsoon nga ikaw mo prosper sa alagad sa Dios, gawas nga ang iyang pamilya, maayon niyang pagkadala. Kay wife speaks of the family. Kay diha gud ang mga bata manggawas. Diba? Mudaghan gud ang mga anak. Tungod kay pamilya man. And when that pastor or servant of God honoring his family, his wife, nagpasabot igsoon, he is a good channel of blessing. Then a vessel that practice sanctification. Doon na po'y panahon nga ang usa ka panudlanan, doon na siya gitawag sa 1 Thessalonians 4:4. Katong vessel unto honoring his wife, 1 Peter chapter 3, verse 7. O ato masabtan maigsoon nga sa sanctification sa 1 Thessalonians 4:4, nagaingon nga, he always have in mind for sanctification. Sa ato pa, inig-adto niya anang usa ka dapit nga medyo bibo, dahil na ipanahon dahil nga, i-prompt siya sa Lord, inon siya, ngano ni amang kaanak. So, ma-feel din niya nga, oy, tuod, no? Out of place mo na ko. Mulakaw din siya, palayo din siya dito. Mag-usa na lang din siya. That is a sanctification practice. Imo yung i-practice kanunay. Sa diya makadungog ang usa ka alagad sa Ginoo, sa mga istorya, unya, pamation nimo igsoon. Kung ang alagad sa Ginoo, perti ng katawa, nga dili na gyud maayo ang istorya, perti niyang lipaya gyud, nahimuot siya maayo, naamyo siya, wala niya i-practice ang sanctification. Maigsoon, sanctification has something to do with separation from the evil and dedication himself to God. Anything that is not pleasing to God, you don't need to stop them or you don't need to rebuke them, but you have to practice sanctification. Go away from them. Get away from their presence. Mo kani maigsoon ang atong masabtan sa atong sanctification process. So imo nang tan-awon sa usa ka panudlanan, usa ka alagad sa Ginoo. The next maigsoon kay we are after of what? We are after of the prosperity, the blessing we wanted to have. A vessel whose oil of anointing under the influence of a wise virgins. Meaning to say, the wise virgin speaks of what? Servants or the church. And that church has something to do with the control of the servant of God. And that church that represent the virgins are the wise church or the wise virgins. Meaning to say, your anointing is not utilized to do evil. Your anointing is only reserved for God. Ato pagpakan ng Ginoo maigsoon. Na ay mga anointing ang gagamiton para sa dili sa Dios lang. And that anointing has something to do with deception. And Satan also will do that one day. Kasi Antikristo, gitawag siya Antichrist because the word Christ is the anointed one. So, dinihugan po si Antikristo. Ang ako lang isgutan kayo igsoon that the wise virgin speaks of what? Of a good church, a good beginning, the one who is in control and has a good influence sa imong kinabuhi. Because oil can easily influence us through the fire. Magbutang kag lana o magbutang ka na og gitawag og gas o kerosene sa imong lamp,
inyong pasigahon, muhayag ka na, ug ma-influensya ang tanang dapit, ug ang ngitngit muhawa. This speaks of influence, but that influence must be under subjection of the wise virgin, not the foolish virgins, because the Bible says that the Matthew chapter 25, there are 10 virgins na pulo kabuok mga birhen, apan ang 5 dili maalamon, og ang 5 maalamon. So we have to choose. Kinahanglan na kita, subjected kita sa wise virgin who is in control, who has an influence over your life. Kinahanglan ikson we are under the influence of the good church. We must be people who are influenced by a good ministry, a good leadership. Kinahanglan ikson, we call it wise. And the wise are being gitawag kinikson nga gidefine maayo ang maalamon pinaagi sa pulong sa Ginoo gaingon that there was a word of God that the two builders build the house upon the rock and the other one upon the sand. The one who hears the word of God and do it is the one who is called wise builder who build his house upon the rock. So ang buot pasabot, he is a good hearer, a good listener to the word of God. Mao kani maigsoon ang atong masabtan nga giingon sa pulong sa Ginoo. The oil of anointing has something to do with a powerful move of the Spirit, not a powerful preaching. Ang powerful move of the Spirit is what is very important because there are great preachers today, but they are not be able to let the Spirit move in their ministry. Kinahanglan, you can release the anointing, you can release the power, and you can let the Holy Spirit have a room enough to work in your church. And that is the anointing oil of God. So maigsoon, it's not the preaching, kaya ang preaching could be ascribed as the ability of a man who is able, and he was trained to become a great orator, o usa ka maayong magsusulti. But I consider it to be that the anointing cannot be seen through the way of speaking, but it is through the moving of the Holy Spirit. Busa ato ging i-allow ang Holy Spirit magpalihok sa atong kinabuhi. The next thing, maigsoon nga kung isgutan kaninyo, is another one, is call it, maigsoon, God calls him a father. Kung gitawag ikaw nga usa ka amahan, this is the second thing nga to masabtan for our prosperity. Ang father is very important to his family. Ang pamilya nga walay amahan, igsoon, giingon sa Biblia, it is just a pure religion, but not talking about godliness or they are just the recipients of the good things of God. Ang amahan, kinahanglan mubitan ang atong kaparian sa atong simbahan, gitawag sila og Father, Father, bless my kuan, Father, can I invite you? Father, gusto ko magpakasal. Father, Father, why? Because that is a good sign, it is more than religion. Pero unsay nahitabo igsoon, ang ato nakita sa pulong sa Ginoo nga ang pure religion are those who are katong gitawag balo, katong orphans. Naana sa James chapter 2, I think that is I am right with that. Chapter 1 ba na siya? Nga nagaingon ang pulong sa Ginoo nga pure religion is to visit. To visit the widows and the orphans. So, pure religion. You're talking about religion only. So, ang atong church, kung walay amahan, nga magdumala, walay atong isipon nga He is a father to our lives, to our ministry, then we cannot have a prosperity because it is the Father that holds on, that God is going to use as a channel of the blessings of God. Take note on what God says. Unsay gisulti sa Ginoo kang Abraham, before God blessed the family of the whole world, before God blessed the nation, you know what God was doing? He made Abraham to become a father. And by making him a father, his name was changed into Abraham. Instead of Abram, naimo siyang Abraham. Nga naman, he was made a father. Why? Because God is now ready to release the blessing to all the nation. Without Abraham, there could be no blessing coming from God. In our church, if there is no spiritual father whom you can trust and you can believe, and you can anchor your faith, and you can also exercise your freedom, and you all have freedom and feel free nga imong ikasulti ang imong tanan, you act, and this person also will not act as a father in your church, then there is no blessing coming to you. I want you to understand this, that God will always look for a father in His nation, in His church, in order that He can bless you, because blessing is through the channeling of a father. Muna nga kung makita maigsoon nga importante gid sa atong kinabuhi nga naagi kitay giisip nga ang
atong pastor o ang atong guardian o kinsa man ang atong miyembro o ang naa sa atong church nga leader, if you cannot consider him a father, you must look and go beyond that. Kinahanglan pangitaon mo whom you know that he is your spiritual father of faith. You must believe this because God was making Abraham to become a father of many nations. Even the heathen, even the foreigners are become believing, and because of that word of God, that's why the Americans were prospering, because Abraham was made a father to all the nation. Ano magpaka na atong Ginoo? How much more for our small church? Sa gamay na itong simbahan, mga igsoon. Do not think that you go to church and you just go there and you don't feel anybody and you are not related to your pastor or to anybody. Kung wala ka ma-relate din ha, maybe you are there because God wants to use you, but you are looking for prosperity and enrichment of your lives. Kinahanglan imo kyung i-anchor sa imong belief that this man, this pastor is your spiritual father of faith, and you believe that through him you will prosper. You look for a father because this is what God is saying. Gawas nga ikaw, chosen vessel. Kinahanglan, you become a father. Ngayon ang pulong sa Ginoo when even the time of Solomon, sa diyan na Ginoo ang Ginoo kaniya, I will make you a father. Himuunta kang amahan. Solomon was not the original father because David was the father. But he was the youngest child of Jesse. Ato makita maigsoon, when he was made a father, it was the beginning of prosperity of the kingdom of Israel. God united Judah and Israel. Kaniadto ang Judah to sa Hebron, ang Israel, they were occupying a large area of land. But this time, paghimo sa Ginoo kang Abraham, o kang David to become a father, through David, there was a unity coming, the restoration or reconciliation of the ministry of Israel. The Israelites and Judah now become one because there is now a father. Maigsoon suginlan ko kamo. What makes us having problems around our Christendom today, in our Christian world, maigsoon? What made it as impossible for us to have? It is because nobody acts as a father, that we has the freedom to exercise his advice, his good counsel, and he is accessible to all, and he will not limit anybody. Balag dili ka bilong sa iyang church, kinahanglan iya kang tagaag freedom nga makaduol ka kaniya o advising you as a good father of God, a father of faith. Maigsoon ako kamong suginlan nga kinahanglan nga kita niini atong simbahan, nga kinahanglan kita niini atong Cagayan de Oro og sa whole Philippines og sa tibuok kalibutan, that there must be a man like Abraham. I'll tell you this time, maigsoon, that this man who can offer, you know what made him a father? Because God point out that Abraham has the power and the ability of faith, what? To offer the most precious offering that he could do. Now, ibalo ka unsa ang naasa kang Abraham? Ang pinakalabing maayong halad nga ikahalad ni Abraham, nga wala pa sukad nako na dungog, kaning paghalad og anak nga ang Dios mo'y nagpili. God give you, but He wants you to remember this. That is not yours until you know how to give it to God. Then it belongs to you permanently. Kung gusto ka nga ang panalangin sa Diyos, imo na. Amen ba, Maigsoon? Amen. Kung gusto kang imo na ang panalangin sa Ginoo, tuni ang paghatag sa Ginoo, kung siya mangayon na gayud nimo. Amen. O kung imo na lang mahatag, dayon ihuli na sa Ginoo kanimo, ug moingon na ng Ginoo, Abraham, enough. Ayaw na patya imong anak. Sige, tuay dako kayong karnero, ihalad to. Pulihi imong anak, o kanang imong anak, o banana ka na, paingon sa inyong balay, 3 days journey, tulo ka adlaw nga baklay, apan napuslan ang yang tulo ka adlaw nga baklay, pag adto sa muraya, o pagpauli, unom tanan ka adlaw, almost 1 week, pero ako mong suginlan, nga napuslan to, kay kaniadto gadala sa siyang anak, paingon sa muraya, dili pa to iya kumplito nga iya, hinatag to sa Dios, apan sa diha nga iya nang gihalad sa Ginoo, pag uli niya ningon ang Ginoo, imo na, og permanente na nang imo, og padaghanon ko na ikaw. Amen. Gusto tayo padagan sa Ginoo nga atong pag-uswag. Gusto ka mudagan ang atong panalangin.
You should know how to handle all this blessing. Maigsoon, pagkanindot sa Dios. Sakit lang kaayo paminahon kung makulangan kita sa iyang pamaagi. Karong adlaw maigsoon. Dunay usa ka tawo sa anointing na sadta. It was an offering ganina sa anointing. If you want that you become a father of your anointing. Ako nagtuigsoon nga kani pag ang dihog usab, dili lang ang paghalad ra nga mahimo kang amahan. Nga maghalad ka sa kutob sa imong hatag. Apan ang anointing pod nga naa sa alagad sa Ginoo will make him a father. I'll tell you this. Na yun ang Biblia nga si Elijah iyang kuha si Elisha nga mahimong mapropeta sa iyang ministry. Sa diya nga nagkausa na sila ni Elisha, si Elisha nagsunod-sunod kang Elijah. Og mingon si Elijah nga ayaw pagsunod nako kay kuhaon nako sa Ginoo. Oh, mingon si Elisha pagkalisod man ni may pagwala ko nimo kabiga, di man ko nimo pasundon. Mingon siya, unsa ba na imong tuyo? Insa makakuha unta ako sa imong dihog? I need the double portion of your spirit. Oh my son. You know what he said? I need the double portion of your spirit. Anointing. Gusto ko ang duple nga bahin sa imong dihog. Ningon si Elijah, usa ra may akong dihog. How can you double it? Maigsoon, pagtabok na sa Jordan, ningon lang si Elijah, kung imo akong makita, nga musakan ako sa taas, o ang imong mata mutanaw nako, o niya mutawag ka kanako, ihatag ko kanimo ang malisod nga imong gipangayo. Kaning anointing igsoon, gitawag kini sa pulong sa Ginoo kang Elijah nga it is a difficult thing. Usa kini kalisod og dili sayon pangayoon. Pero niingon siya, pagsakag yun ni Elias, niingon na si Eliseo, my father. Kung sa iyang gitawag, amahan ko. Muna ni nga time igsoon nga gihatag ni Elijah ang iyang kupo, gibundak ngadto sa yuta, gipudyot ni Eliseo, og nadihugan siya sa doble nga dihog. Because of the word, my father. I would like to cite another example. Sa diya nga si Jesus gilansang sa cross. Pagsulti diya ni Ginoong Hesus nga, Eli, lama sabachthani. Ikapilang pulong to? Ikaupat kalima. Ikaupat gito. Maigsoon, sa diyang gisinggit siya, Eli, lama sabachthani. Naibalo mo kung sa'y huna-huna sa mga taong naminaw? Hala, gitawag niya si Elias nga iyang amahan. Oh, maigsoon, it was confirmed in the New Testament that Elijah was called father by Elisha, and it was confirmed in the crucifixion of Christ that the interpretation of the people who understand the scripture in the past was Jesus Christ was calling Eli means Elijah. He was calling father. So maigsoon, ang akong dihog, dili maangkon nimo, kung dili ako ang imo isipon, nga imong father of faith. If you will not consider me and respect me as your spiritual father of faith. Og ako nagtumaigsoon nga adunay kalaputan kini sa prosperity sa Ginoo sa atong kinabuhi. Let us break now the problem of difficulties to be enriched by the Word of God. Ako nagtuigson, we have all the opportunity, open na ni sa Ginoo, pero kinahanglan, doon na tayo bagong tinanawan sa mga alagad sa Dios, sa atong pastor labaw na gayon, nga kung gusto kang ma-bless niya, ana, then kinahanglan, doon ay change of your attitude, of your sight, nga kinahanglan, makamao ka mo tanaw niya ng tawhana, makamao ka mo bati kaniya, makamao ka mo humble kaniya, you know how to deal with him, you know how to respect, to show your obeisance to him. And then when you do that, as if you are a son, my son, I will tell you, you can have the blessing you never expected to happen that will come to you. My son, tunawa ang the prodigal son. The prodigal son never expected nga siya dawaton siyang amahan. But when he came home, pag abot niya sa ilang balay, miingon ang pulong sa Ginoo, nga ang prodigal son mi humble, ug miingon siya, Father, dili na ko angayan nga tawgon nimong amahan, aw anak, kay ako, usa ka makasasala, busa, tawgan akong sulugoon. You know what the father said?
"Oh, my son, you were dead, now you are alive. You were lost and now be found." You know what the Bible says? Hindi ignore ang father because he was still acknowledged as a father. So because of the word acknowledgement of a father, you know what the father did? He released the most beautiful robe. Ang pinakalabing nindot nga biste. Iyang gisulob sa mga tao. Ang tao nga kusog mo muhatag og respeto og pagsaulog og paghatag og maayo nga reputation sa iyang alagad. Maigsuda ko mang sugilan. You are the most beautiful person God has clothed ever. Nga ikaw magasulob sa beauty of the robe of righteousness. And it was happened to the prodigal son. Unya gihatag po niya yung sing-sing. Ug isa anak niya akong sing-sing. Kaya nakita niya yung anak, tanan yung mga anak na sing-sing. Ang iyang anak na prodigal son, nawala na ang sing-sing. Mubita nang gitawag nila nga kanakulong usa na nga faith nga na sing-sing. Kabalong usa na nga faith? Usa na nga association, organization? Ha? PBMA? Oh, di ba na sila? Sing-sing sila? Pero wala sila. Ang ilang gitawag amahan ka to ng ilang leader, ilang master. Pero ang ako na subtalik soon, the word master has something to do with what? Servant relationship. God the Father never do that. You are not called a servant. That is in the mind of the people. Naingon lang ang anak, dili na ako ang ngayon tawag og anak, kundili ako okay nakasulugoon. Pero unsay sulti sa amahan, wa niya dawata nga siya master o ang anak niya sulugoon. He said, "My son who was dead, now alive. My son who was lost, now found. So therefore, return to me, my son." So wala ka ng master sa Bible. And that master is not applicable to the Christian who are going to go to heaven. Ang tanang mo atog langit, walay master. Usa lamang ako nakita nga mukolog master kang Christ, katong dili iya sa Ginoo. Pero for us, for those people who are going to become children of God, they are not calling God as their master, but a father. Ato pakpakan ng atong Diyos. Hallelujah! Let us believe God today that God will have a spiritual breakthrough and financial breakthrough sa ato kinabuhig son. We will welcome the blessings of God and we will expect the Lord to bless us this year, 2005 up to 2006. We can expect greater miracles. Atong paabuton ka na nga buhaton sa Ginoo. Shall we all rise? Manindog kita ang atong pakpakan ng atong Ginoo. God bless everybody. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Jesus. Hallelujah. Thank you. Glory. Hallelujah. Wonderful Jesus. Praise God. Are you blessed? Amen. Are you ready to receive the blessings of God? Amen. Are you going to work it with your pastor and with the servant of God who deserve your trust and belief that God is going to prosper you? And I want you to know you have the right to claim that prosperity even if it is not in your plans, in your mind, in your desire. God, ang Ginoo nagplano na daan unsa iyang ihatag kanimo kung ikaw iyang anak. Bisan unsa ka kalayo kaniha, kung makabalik na ikaw, panalanginan ka gayud sa Dios. These are your natural blessing. But today, we have power to get the blessings and the riches of God. God will open the gates for your enemy so that you will be in dominion. You will take over on the power of the enemy because the devourer, the enemy, was the one who holds on your blessing. Today, God will release it and allow the devourer to vomit this blessing so that it will add to your blessing, to your prosperity. I want you to prosper from all the rest of your life beginning today. I want you to know that God is prospering you now, but you must know how to handle this prosperity, how to manage this prosperity. Don't give up, don't quit. Maigso na ako mong sukilan, ayaw surrender, ayaw yung paghunong, padayon, pagpangita sa plano sa Ginoo. God will do it in His own time. And I believe, if you can wait too long, kung taas nga panahon makahulat ikaw, you will see yourself. You are no longer the same person. You are becoming another man. To God all be the glory. Hallelujah.